Ayan guys, meron na naman tayong tatalakayin ngayon, no? Panasonic po ito. Ang sabi ng ating kliyente na technician, yung compressor daw ay out of control, no? Then kalaunan, umaandar siya, then namamatay. No? So ano mga ba yung mga pwedeng problema pagdating sa PCB board, pagdating sa mga brand ng Panasonic? No? So ipapakita ko sa inyo yung ating IPM. Yung ating IPM po ay meron pong UBW yan. Ito po yung UBW na kanyang output papuntang compressor. Pero take note, yan lang ba ang UBW ng IPM? Marami po ang UBW niyan. Una-una sa lahat, itong sa may capacitor na to. No, UBW din yan. Yan, tatlo na yan. No, so ito yung isa, UBW. No, bukod pa po ron, may UBW pa po rito yan na low input at saka high input. No, so sa high input na yan at saka low input, may mga naka-series pong mga resistor dyan. Yan po ang dapat natin alam kung tayo ay magto-troubleshoot ng IPM. Hindi lang po sa output, kundi rin sa input. No? So, isa, UBW, dalawa, UBW, pangatlo, UBW ulit. So, maraming UBW yan, hindi lang po sa output. No? Di na tayo dapat dito nagpo-focus lamang. No? Dapat ka rin nagpo-focus dito. No? So, ito mga sir, mapakita ko sa inyo yung resistor na naka-series sa Panasonic na nakakonect po sa UBW na low side and high side ng UBW. Ito po yun mga sir. No, yan 681 na yan at saka 681 na yan, yan po ay nakaseries sa UBW. Ang place po sa board niyan ay ito. No? So, i-check mo yan kung yan ay okay pa ba ang value. Dahil resistor yan, resistance ang kailangan natin gamitin dyan. So, set natin yung tester natin as a resistance, no? So, ayan. May reading siyang 200, no? Pababa. Naglalaro siya, no? So, dapat po yan ay nasa 6.7 or 6.8. No? So, ito, i-check natin to. Ayan. 6.7. Good pa po yan dahil yan po ay mayroong tolerance, no? Ayan. 6.7 pero ito po ay change value na, no? So, itong isa, check din natin ito, no? 6.7, 6.7, 6.7. So, ang prospect natin ay isa lang. No? So, tanggalin natin yan. So, ito, no? Kutkutin na natin bagyan, no? Para maganda po yung pagtanggal natin. No? So, hinay-hinay lamang po sa temperature ng ating hot air dahil ito pong Panasonic ay madaling lumobo ang kanyang PCB board. Ibig sabihin, sumusobra ka sa temperature pagka ganun ang nangyari. Tanggal na siya. So, palitan natin. Di ba? Ayan. Then, meron akong tinabi na resistor na naka-ready na. So, ito po. Okay. Testerin natin ulit. So, ayan. Check na natin yung resistor na ating kinabit. Ayan. So, ayan. Kita nyo naman, equal na siya. Ilawan natin para mas makita. Ayan po, no? So, sharing talaga ito mga sir, no? Hindi po biro yung aking mga sinishare dahil ito po ay talagang nangyayari sa PCB board, no? Hindi lang po sa output dapat nagbe-base, pati rin po sa input ng ating IPM. Ayan, 6.8. Ito po yung tinanggal natin kanina. Ito. So, dito na pakita natin sa camera. Ayan. So, testerin natin yan ng nakatanggal. Iba na naman kasi pag nakakabit, di ba? Ayan, 15K na lang siya. 'Di ba? 20K, 15K, o change value na, naglalaro pa, oh. Dapat yan stable. So change value talaga yan. Talagang hindi talaga gagana ng maayos ang iyong compressor kapag ganyan ang input mo. Kasi kung yung input, yung resistor po kasi na yan, yan po ang nagko-control ng voltage papunta sa gate ng ating IPM. Dahil ang IPM po ay meron po yung 6 na pirasong IGBT sa loob ng IPM. Na ang IPM na yon, syempre dahil IGBT yan, meron yung gate. No, ito yung collector, emitter, gate, no? So, yun po yun. Collector, emitter, at saka yung gate niya. Yung gate niya, para tumawid yung voltahe from collector to emitter, ay kailangan buksan ng gate.
Paano kung ang resistor mo ay nag-change value? Siyempre, out of control ang pagbukas ng gate ng isang IGBT. No? So, ganito po mga sir, no? Yung aking binabanggit na IGBT, maaaring sabihin ninyo na ako lang nakakaintindi kasi electronics po ito. Pero kaya ko pong i-explain sa inyo kung ano po ang trabaho ng IGBT. No? So, kung gusto natin ma-improve, mapag-aralan natin to, pwede kayo pumasok sa aming tutorial. No? So, inikahit ko po kayo mga sir. Hindi po masasayang ang oras ninyo sa pag-aaral dito. No? So, testing na natin kung okay na siya. Saklan natin. So, yan, start na po, no? Diba? Ganun lang. Malumanay na siya. Di na siya yung si Thomas kasi niyan, yung tunog ng compressor, sobrang ingay po, no? Pagka sobrang ingay yan, maaring ang nangyayari po rin sa rotor, ay hindi po equal yung supply ng 3-phase na yan. Dahil yan ang motor na yan, na DC motor na yan, ay 3-phase po yan. Kapag yung isa po ay sobrang lakas, at yung dalawa naman ay katamtaman lang, ito po ay pwedeng mag-create ng very noisy or rattle of compressor. Nagra-rattle ang compressor. Ayan, kita nyo, malumanay yung compressor niya. No, so diyan pa lang, makikita mo na kapag kinabit niya yan, talagang siguradong gagana. No? So, ayan. Kasi ang Panasonic, napakababa lang ng hertz niyan. Diba? So, ayos na. So, ayan po mga sir, no, okay na yung ginawa natin board. Ang error po niyan, F93. So, maraming salamat po sa pagtitiwala. No? Huwag natin kalimutan mag-follow and subscribe po sa aming YouTube channel. Meron po kaming YouTube channel. Mas marami po dun yung mga videos namin na mas marami kayong matututunan. And then, sa mga gusto matuto, mag-repair ng board ng PCB board ng isang aircon, ay pwede po tayong umattend sa amin. Meron po kaming programa na online tutorial na tiyak po na matututo kayo dahil po parts by parts po ang aming tinuturo. Ang principle po ng bawat pyesa po ang tinuturo namin dito, hindi lamang pagre-repair ng board. No, so maraming salamat po no sa mga nanonood lagi at tumatangkilik po ng aming programa dito sa aming page and aming Facebook po. No, so goodbye po and maraming thank you po talaga sa inyo and God bless. Sa JM Cool Tech, sigurado ang gawa. No fix, no pay, di ka mawawa ng pera. 4 months warranty, kampante ka palagi. Po ang repair specialist sa amin na